Nandito tayo ngayon sa opisina ng bagong alyansang Makabayan kung saan nasasaksihan natin ang ginagawang paghahanda ng isang effigy para sa ilulunsad na SONA ng Bayan 2026 at tampok dito ang isa sa kanilang mga panawagan na pagpapanagot sa lahat ng sangkot sa korupsyon. Dahil ano na nga ba ang nangyari isang taon mula nang i-anunsyo ni Pangulong Marcos ang anti-corruption campaign nito. Para sa anti-corruption groups, wala pa ring totoong nananagot mula sa katiwalian ng flood control projects, farm-to-market roads at iba pa. At ngayong papalapit na ang 2028 elections, tila ginagamit na lang umano itong bala sa labanan sa politika. Ano ang say ng publiko rito? Ayaw po nila masyadong tulungan tayo mga Pilipino. Mas lalong lumala. Sobra. Kami mga nahihirapan sa mga ginawa nila. Tuloy-tuloy ang korupsyon, kaya nga ma-impeach si Sara Duterte. Abusong-abuso na talaga sa mga mamamayang Pilipino. Ngayong taon, gumulong na muli ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa grupong Bagong Alyansang Makabayan o Bayan, tagumpay ng taong bayan ang pagpapanagot sa Vice Presidente. Pero tandaan din natin itong impeachment na ito, kaya umabot ng 2 taon at 2 beses pang kailangang i-file. Dahil nag-aalala siguro si Pangulong Marcos at iba pang mga corrupt na nasa gobyerno na kapag na-impeach si Sara, baka sila naman ang susunod. dagdag ng grupo, tila ginagamit ng Pangulo ang impeachment ng Vice Presidente para pagtakpan ang sariling katiwalian. Pero lampas sa isyu ng korupsyon, binatikos ng grupo ang sistemang paggamit ng mga nakaupong opisyal sa kanilang pwesto para kumita at paboran ang mga kaalyado nila, kabilang na ang malalaking negosyante. Hindi lang pera ang usapin dyan yung mga kontrata, mga concessions sa mga minahan, sa mga sakahan. Usapin dyan yung mga batas na magbibigay ng pabor, halimbawa sa pagmomonopolyo ng iilang korporasyon sa industriya ng kuryente, industriya ng langis. Ang tawag dito, bureaucrat capitalism o ang pagpapalakad sa gobyerno bilang negosyo. Ang mga katulad ng Marcos, mga Duterte, ang mga political dynasties, ang pangunahing mga burokrata kapitalista sa ating bansa. At ang kanilang mga amo ay ang tinatawag nating oligarchs, no? Yung malalaking burgesya kumprador katulad ng mga Villar, Razon, Aboitiz, Ayala, San Miguel. Ayon sa grupong bayan, kapalit ng mga proyektong iginagawad at pondo ng bayan na inilalaan ng Administrasyong Marcos Jr. sa mga kaibigan nito ang pagpapabaya sa mga pangangailangan ng mga Pilipino. Anila, imbes na libre o abot kaya ang mga social services gaya ng kalusugan, transportasyon, edukasyon at iba pa, minaniobra ng mga politiko at mga malalaking negosyante na pagkakitaan pa nila ang mga ito. Kaya para sa bayan, kasabay sa pagpapanagot sa mga korap na opisyal ay ang pagpapalit mismo ng sistemang nagpapahintulot na gamitin nila ang kanilang poder sa pansariling interes. Sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Marcos Jr., makikiisa ang mga progresibong grupo sa panawagang lahat ng sangkot ay dapat managot. Mahalaga talaga yung malawak na pagkilos ng mamamayan para magkaroon ng makabuluhang pagbabago sa isang lipunan. Tayo mismo ang gumawa ng hakbang para mapanagot ang mga opisyal at mabago ang bulok na sistema natin. Dahil kung iaasa natin yan sa mga politikong nasa pwesto, wala rin mangyayari. At hindi natin makakamit ang pagpapanagot at ang tunay na pagbabago. Ito si Ruth Riamilio ng PUP The Catalyst, nag-uulat para sa Alab SONA Special.